Okay, importanteng update sa BTC. Papakita natin yung potential na mangyayari sa BTC, no? Kasi nagpa-pump din ang BTC sa ngayon. Lumalagpas tayo ng 618 na golden pocket area, no? So, andi dito ang golden pocket area. Nagtitrade tayo around dun sa bandang 41k, no? Above lang ng 41k. So, medyo nasa good sa ngayon. Ang problema lang, hindi pa tayo nag-close. So, hihintayin natin ang daily candle close natin. So, magandang sign to for the bulls, no? Na nakakalagpas tayo ng golden pocket. Kailangan lang natin mag-close above. Ang problema lang sa ngayon, ang volume natin hindi ganun kalakihan. Tingnan natin sa daily. Makikita natin, ano to, no, significant na pagbagsak ng volume. Okay? So, ayun nga sinasabi ko, no, hindi meaning na bumabagsak ang volume, hindi tayo magpa-pump, no? May possibility pa mag-pump. Okay? Kasi madalas, kung meron tayong mga some sort of corrective move, pwedeng pampeke ang corrective move at pwedeng magpump yun hanggang sa tsaka pa lang magkakaroon ng volume spikes, tapos biglang okay, hindi pala corrective move, ano pala talaga siya, bullish move pala talaga siya, no? So may mga times na ganoon, ha, mag-iingat lang tayo doon sa mga parts na yun. So hanggang nasa area tayo ng 39k hanggang 41k, medyo nasa danger zone tayo sa ngayon, ha. So kailangan natin mag-ingat, danger zone to. Hanggang 45k most likely. So mali itong 46.6k, pero monthly kasi to. So weekly ata to, no? Teka, double check natin, ha. 47k pala to, no, sa weekly. Sa monthly pala yung sinasabi ko. So dito, yan dito banda. 45.5k, no. So dito banda yung isa sa mga pinaka-importanteng mabe-break natin. So pag na-break to, pati ito, sabi natin nag-push up tayo dito, pati ito, masasabi ko confirmed na ang bull market. Okay? May high chance na confirmed na ang bull market kasi kailangan, no, kung mag-i-impulse tayo dito, malaki dapat to, no? So hindi ako magugulat kapag nag-pump to bigla ng malakas na ganito. Kasi kailangan ang third wave pinakamalaking move, okay? Pero pag hindi siya lumaki, mas malaki pa dito sa first wave, medyo delikado yun. Okay? Medyo delikado. Kasi kailangan ang impulse ng third, pinakamalaki. So, papakita natin ng saglit, ha. So, may malaking chance tayo, ha. May malaking chance tayo na pwede tayo mag-flip bullish ng matindi. No? As in, bullish till the end ng kung saan man mararating tong targets ng BTC. No? So, for example, no? Meron tayong impulse dito, corrective move, then impulse. Etong third wave malaki kumpara sa first wave, no? Sa fourth, fifth, no? Ang concern ko dito, babalik tayo ng weekly saglit. Yan. Bubuksan natin yung volume natin. Okay? So, ang pwede natin gawin dito, lagyan natin ng mga ano ba tawag dito? Vertical lines. So, lagyan natin ng vertical line tong umpisa hanggang sa first wave. Lagyan natin ng vertical line tong second wave. Lagyan natin ng vertical line tong sabihin natin dito banda yung third wave. Then sa loob ng third wave na to, meron din tayong 5 waves, no. Kasi may potential, so ganito ang itsura ng ginagawa ng BTC sa ngayon. Meron tayong first wave, second wave, paparating na third wave, fourth wave, fifth wave kung ganyan ang gagawin, okay? So, basically, dito tayo sa area na to. Yan. Andito tayo sa area na yun, ha. Kailangan makikita natin to, ha. Oh, sorry, ito pala. Dito sa mga bandang part na to, pataas ang volume, papuntang, gagawa natin ng drawing na maliit. 1, 2, third wave, fourth wave, fifth wave ng mas malaking third wave. Okay? So, uusog natin to para makita lang natin yung fifth wave. Yan. Lalagyan na lang natin dyan siguro. So, medyo magulo na siya. Pero, ganito kasi yung itsura ng impulse sa loob ng third wave, no? So, ganyan ang itsura. Makikita natin ang third wave ang mini third wave ng primary third wave. So, kung nagigets niyo pa ba, yung maliit na third wave ng mas malaking third wave, no? Ito. Oops, sorry. May volume spike at pataas ang volume.
So inaabangan natin dito mula number 2, ito mula number 2 papunta dito sa 3, mula number 2 papunta dito sa 3, kung aangat ba ang volume. Okay? Kung aangat ang volume, no? Makikita natin dito hindi pa siya ganun umaangat, no, hanggang sa nagkaroon siya ng potential na sunod-sunod na pump dito, no? Sunod-sunod na pump na mabibreak niya yung first wave or mabibreak niya yung mga itong mga levels na ito, no? Itong mga importanteng levels na yan. Okay? Makikita natin sunod-sunod ang resistance dito. Na-break niya dito. Anong ginawa ng volume? Nag-pump ng mataas. Mabilis na pump to, no? So, ganun din dito sa area to. Andi dito yung isa sa mga importanteng levels na kailangan natin i-break. Kapag to na-break dito, nang tumataas ang volume. So, sa ngayon, hindi natin makita yung volume na tumataas, no? Medyo concerning yon. Ayun yung problema natin sa pump na to. Okay? Ito yung problema natin sa pump na to, ha. Hindi natin makita yung volume na tumataas. Kasi makikita natin, ito may first wave tayo. Pero ang first wave dito, pataas. Okay? Ito, pababa. Okay? So, magkakaroon tayo ng corrective move, babagsak ang volume. Okay? So, may some sort of COVID dump pa dito. Since expected natin may COVID dump, malakas ang volume niyan. Kasi maraming magbebenta bigla-bigla kasi matatakot. So, expect natin malaki ang volume dito. Okay? So, kailangan mag-flip pa ng pakiramdam yan kung, pwede pa bang bumili sa BTC ng may pandemic? So, hindi natin sure yun, no? So, makikita natin yung volume, medyo hindi pa sure ang mga tao dyan. Hanggang sa makikita natin yung break dito. Okay? Hanggang sa makikita natin yung break, dun siya magiging sure. Okay? So, ganun din dito. Baka meron din kasi marami tayong war ngayon, no? Tapos, ano tawag dito? Dami pang mga fraud companies pa sa crypto space, no? So, maraming takutan pa yan. Pero kailangan nating abangan in case na mag-break tayo dito. Yan. Kailangan natin makita yung volume umangat na mapapansin natin, okay, nagigain ng confidence ulit ang mga traders, ang mga investors na maging bullish ulit. Okay? So, may possibility na meron tayong konting sign ng pagtaas ng volume. Okay? Konting sign. Andi dito. So, dapat makita natin tumuloy-tuloy ang pagtaas nito. Okay? Ayun ang kailangan nating bantayan. So, para maging bullish tayo, no? Para maging bullish. Ito yung sinasabi ko, no, na hindi tayo pwedeng mabagal mag-push up dito. Kailangan malakas tong third wave. Okay? So far, no? So far, puro green ang week natin, no? Puro green. Good yan sa bullishness. Okay? Ang concern ko lang talaga, ito, yung pagbagsak ng volume. At yung first wave natin, walang volume ang pag-pump niya. Pero kailangan natin tandaan, meron din tayong FTX crash dito. So, expect natin pwede rin mas malaki tong, tawag dito, ang volume ng crash na to kaysa sa pag-pump dito, no? Kasi, pwede pang nag-gain ng confidence dito kung okay pa ba yung crypto space, then magko-correct tayo, then magpa-pump. So, sa third wave, ang decisive move, kung magkakaroon tayo ng confirmation ng bull market. So, masasabi ko kapag na-break natin tong area to at nag-stay above tayo ng 41K, so, buburin natin itong mga to, pinakita ko na yung mga importanteng kailangan nating bantayan. Yung volume, kailangan umangat. Balik tayong weekly. Ang 41K, kailangan ma-sustain natin, hindi tayo mag-breakdown below ulit. So, ganito ang itsura, no? Yan, kailangan, or more like, mas maganda kung mag-break above na tayo dito, no? Na magko-close above tayo. So, pwede tayong bumagsak dito sa 39K, okay lang. Mas wag na tayo mag-break down below kasi pwede pang maging bearish to. So, kaya natin pinag-uusapan yung potential na bullishness kasi meron tong potential na bearish na move nga labasan. Dahil nga sa volume natin, no? Dahil sa volume na bumabagsak. Madalas kapag meron tayong corrective move, ang volume pabagsak. Hanggang sa magkakaroon tayo ng push to the downside. So, isa sa mga kailangan natin bantayan yung malaking ABC correction na to. A, B, C correction na yan. Okay? So, may chance tong ABC correction na to dahil sa volume natin. Kasi makikita natin sa mga corrective move. For example, ito, no? Tingnan natin. Ang mga corrective move,
At meron tayo ABC, no? Masasabi ng mga tao, okay, magpa-pump na tayo dito sa B. Dito sa B wave. Makikita natin yung volume pabagsak pa rin. Then biglang magdadump, no? Hanap pa tayo. So, meron din dito, no? Meron tayong A, possibility yung B, tapos C, sabihin natin, okay, magpa-pump na ulit tayo. Pero mapapansin ng mga tao dyan, pabagsak yung volume nito. Sa B, no? Pabagsak ang volume hanggang sa tumuloy-tuloy pababa. Hanap pa tayo. Meron pa ba? Ito, A, B, C, no? So, ito medyo mahirap mabasa nga lang to kasi yung volume maliliit dito. Pero mapapansin natin, ayan, zoom in ko para makita natin maigi. Meron tayong A, B, then kung saan man itong sinato kasi hindi na natin makita. Pero mapapansin natin, kung pwede ko lang palakihin itong volume natin, no? Hindi natin pwede, ayun, lumaki na konti. Papansin natin, pabagsak ang volume. Okay, baka tapos na yung corrective move. Pero yung magpa-pump na siya, bakit ganun? Pabagsak pa rin ang volume, no? Kahit potentially na break niya tong part na to, no? Kahit potentially na break niya to, no? Medyo may break siya pero bumalik lang tayo sa loob. Okay, so ito yung isa sa mga swing high na kailangan natin i-break sa sa market structure na to para maging bullish, no? So hindi natin na-break natin pero bumalik lang tayo sa ilalim. Papansin natin yung volume hindi ganun kalaki yan sa pump na to. Okay? So ang kinakalabasan, nagkaroon pa siya ng isa pang move to the downside. Doon din sa doon din sa right side. So, ang problema lang dito sa right side, sa corrective move na to, mukhang first time tong gagawin ng BTC kung magdadump tayo, no. So, maraming first time ang BTC, no, dito sa area to, no. First time bumagsak sa 200 MA. Wala akong 200 MA. First time bumagsak sa 200 MA. First time din ata tayo nagkaroon ng ganto kalaking dump na nadikitan niya to, no? Nadikitan niya yung ATH nito. Yung ATH, nadikitan niya actually bumagsak sa ATH kasi dito sa mga previews hindi siya bumagsak sa ATH, no? Hindi siya bumagsak dito sa ATH. Hindi rin bumagsak dito sa ATH ng hindi rin bumagsak dito sa ATH na to. No, ito kasi bull cycle to, no? Ito bull cycle to. So hindi ito yung ATH ng cycle ng previous cycle, no? Kasi isang buong cycle to. Okay? So first time, no? First time. Maraming first time dito sa BTC sa ngayon. So hindi ko sure kung anong gagawin ng BTC dito sa area to, no? Ang alam lang natin, danger zone to. Okay? So kapag na-break natin tong danger zone na to, so ito, no, itong lugar na to, danger zone to for the bulls at potential last chance ng bears. Okay? Last chance to kasi kapag nag-break to, bullish tayo ng matindi sa BTC. At sa crypto market basically, no. So kapag nangyari na nag-break tayo, kailangan natin abangan ang altcoins natin, total 3. Natin. But CryptoCap ba yun? Total 3. Sige. Yan. Makikita natin, no? Nag-pump na ang BTC. Nandito na si BTC, no? Nandito na sa area na to, no? At i-break na tong area na to. Pero ang alts natin nandito pa rin. So magtatanga kayo, bakit kaya ganun? Napakahina pa rin ng alts kahit nagpa-pump si BTC. So kailangan natin tandaan si BTC ang front runner, ang pinakaunang gagalaw. Okay? Para masabi natin confirmed na ang bull market, kailangan ma-confirm muna ni BTC na bullish na siya. Then papasok ang pag-pump ng alts. Okay? So ang importance ng BTC sa ngayon, no? Para masabi natin na may bull market na tayo, kailangan maging bullish ni BTC, na confirm bullish na ang BTC bago maging bullish ang mga alts. Okay? So ibig sabihin, kapag na-confirm natin ang break sa 45k, pag na-break natin ang 45k, siguro mga hanggang 46k, hindi natin sure kung alin doon kasi meron tayong weekly level rin doon sa 46k area or 47k ba yun, hindi ko na matandaan. Pero doon sa mga area yun, kapag na-break natin yun, papasok tayo ng alts. Okay? Hindi pwedeng hindi papasok ng alts, no? Ang masasabi ko. Kasi napakababa pa na itong alts, no? Napakalaking pump na itong kalabasan ng alts. Okay?
hahanapin lang natin yung alts na best performing. Okay, ayun na lang yung trabaho natin. Puro long ang gagawin natin, puro DCA na lang ang gagawin natin. At puro buys ang gagawin natin sa alts ang kakalabasan. So si BTC ang maglilid sa atin. Ang alts susunod lang tayo sa price action. Okay? So kailangan puro buys ang gagawin natin or puro longs lang ang gagawin natin. Hindi siya financial advice pero ayun ang gagawin ko, no? Kung gusto niyo mag-short, pwede pa naman mag-short, no? Kasi hangga't hindi pa natin di pa tayo nagbe-breakout, nasa danger zone tayo. Ibig sabihin, may chance for the bears pa rin. Okay? So hanggang ngayon, may nag-short pa rin ako, no? Stop loss lang ako lagi, no? Nag-i-stop loss lang ako lagi. So ayun ang importante, no? Hangga't hindi tayo makaka-break ng mga malalaking resistances na tipong magpapa-confirm ng bull market, masasabi ko sa trades ko, pwede pa ako mag-short. Okay? Ang masasabi ko. Pero kapag na-break na-confirm na natin ng bull market, medyo hindi na ako mag-short, lagi na akong maglulong, most likely. Mag-short na lang siguro ako pag sa mga corrective moves na lang. Okay? Pero kapag, yun nga, puro longs ang gagawin, puro DCA na buys, no? Kakalabasan. So, papasok tayo sa alts most likely after natin makita yung confirmation sa BTC. Okay? So, balik tayo BTC. Ano pa ba tayo pag-uusapan dito? Oh, wala na, no? So, ay lang yung kailangan nating abangan, no? Ito na yung final stretch ni BTC, no? Ito na yung masasabi ko is sa mga pinaka last na galaw ni BTC bago tayo magkaroon ng decisive move. Okay? Ang decisive move nito, isang malaking third wave or isang malaking rejection. Okay? Ang rejection nito, di natin sure, pero hindi dapat tayo babagsak ng 31K. Okay? Kung bullish tayo. Pag babagsak tayo ng 31K, below dyan, makaka-expect ako ng malaking dump dito. Okay? Pero pag hindi tayo di tayo bumagsak below dito, pwede pa tayo maka-expect ng higher targets. Okay? So, dalawa lang ang gagawin natin. Abang lang tayo ng mga massive breakouts dito kung magbe-break siya. Kapag nag-break na siya dito sa mga area to, titingin na ako ng alts para bumili. Kapag hindi siya pag di tayo nag-break banda dito sa mga area to, or sabihin natin nagpampatay dito at nag-reject lang na rin tayo dito. Actually, kaso ano na to, no, next updates na natin pag-uusapan to kung magbe-break siya dito. So kung sa ngayon ang isipin natin itong part na to, danger zone pa rin to, no, danger zone. So may potential pang mag-short dito sa mga area to. So kahit ako naka-short ako dito, no, naka-short ako diyan. So stop loss lang lagi kung gusto niyo mag-trade. Pag may nakikita kayong pwedeng i-take na trade, yung risk management nyo, kasi papasok siya ng puro resistances to, puro resistances. So ang highly likely na pwedeng gawin dapat dito, most likely mag short dapat kapag puro resistance. So basic lang naman yun, no? Support and resistance lang naman yun. So kapag may resistance, highly likely dapat na magre-reject. Pero at the same time, kapag yung price action ni BTC pa third wave na pala talaga, may expect natin dyan, i-meltro niya yung mga resistances. Pero yun nga, meron din kasi tayong bearish scenario na pwedeng mangyari dito. Kaya ako nag-short dito sa mga area to. So, nag-aaron ako ng mga malilit na loss dito dahil do sa pagpasok ko din, sa stop loss ako. Okay lang yun. Kasi, ang potential na mangyari dito, pwedeng mag-reject na malaki, no? Pwedeng mag-reject na malaki at ang kakalabasan baka dito lang yung oops, kamali ako ng pindot. Baka dito lang yung rejection point niya. No? Baka dito lang yung rejection point niya tapos dun pa babagsak. So, ang ginagawa ko diyan, every important levels ito, no? Meron tayong important level dito. Nag-short ako. Okay. The break ni BTC, okay lang. May stop loss naman ako. May short opportunity ulit dito. I-break ba ni BTC? Hindi natin sure. Kapag nag-break niya, ang susunod na shortan ko dito sa mga area to. Okay? So, ganun lang yung ganun lang yung ang gagawin ko hanggang ma-break natin to. Pag na-break natin to, okay, stop na tayo sa short. Puro longs na tayo. Kasi possibly confirmed na ang bull market. Okay? So, ganun lang yung masasabi kong tactic para in case na
mag-reject, may profits. Kapag in case na mag-pump, maliit ang ano natin, ang loss natin sa stop loss dahil sa stop loss, no? So, kung mag-trade kayo, stop loss lang lagi. Kapag may nakitang opportunity, stop loss lang lagi. Pwede nyo i-take yung risk, stop loss lang lagi. Okay? Ayun yung importante. So, masasabi ko yun nga, kung mapapansin nyo, puro loss ang ano natin, ang shorts natin dito, masasabi ko okay lang para sa akin yun kasi nasa area tayo ng malaking resistance. Okay? So, kailangan i-prove tayo ni BTC as strong by breaking out. Okay? By breaking out, no? So, ay lang siguro update natin. Tignan natin mabilis ang S&P 500. Nagpa-pump siya, no? Malapit na siya mag-higher high. Ang DXY natin, medyo wala pang galaw. Wala pang galaw ang DXY, no? So, pwede pa natin ma-expect si BTC mag-pump pa, no? Okay. So, ay lang yung update natin. Ingat sa trades at GG's boys.